Yun, update mga kabady. Continuation ng ating pagwawalis dito sa loob ng fish pan mga kabady. Tapos kahapon hindi ako natuloy na magwalis kasi nga umulan. Tapos medyo matagal-tagal yon, kaya nalagyan ng kaunting tubig tong fish pan natin. Tapos tingnan nyo, bigla na lang lumot kagad. Yan, yung nakuha natin doon, nawalisan natin nung nakaraan. Tapos kahapon hindi ako natuloy kasi nga umulan. Then nagkatubig. Yan, dito medyo natuyo. Tapos yan, tingnan nyo dyan, natambak lang ng isang araw mahigit yung tubig. Tapos ganyan na, ang bilis naglumot mga kabady. Yan, so sana ay mabalis ko ulit para nang sa ganun ay masunog ko na to, or kung hindi man masunog, daspanin ko na lang, ilagay ko na lang dyan sa ibabaw. Yan, kuha lang naman yan mga dahon-dahon. Yan, so start na natin mga kabady.
Yun, so mga kabady, halos nawalis ko na yung mga dahon-dahon dito sa loob ng fish pan. At ngayon naman ay susunugin na natin. Tara. Susunugin lang natin yan, tapos yung ibang pan pupulutin natin. Yan, so konti na lang to mga kabady. Maya maya masusunog na rin yan lahat. So iwanan na lang natin yan ng ganyan dyan. Kung makikita nyo, halos konti na lang din naman yung dahon-dahon. Tapos wala na masyadong kalang. Bali, ang gagawin na lang natin ay idadry ulit lang natin to. Yan. Ito yung mga dati million fish daw tawag dito. Yung mga isda na to, yung maliliit. Tapos yan, mga kuhol na lang kung dito. May konting mga palaka na nandito sa loob. Pero okay lang yan. Aalis din naman yan pagka may tubig na. Yan. So almost malinis na mga kabady. Kung dun sa unang paglaland preparation ko dati, kung makikita nyo lang to, sobrang daming kangkong dito dati, itong area na to dito. Talagang kumbaga binungkal ko yung kanilang mga ugat, kaya halos or wala kang makikitang kangkong na tumubo kahit pa wala ng tubig na malalim dito sa fish pan natin.
Dati talaga grabe, halos 80% ng fish pond ay covered na ng kangkong. Ang hirap nun linisin, tapos ang bigat. Tapos niya ko lang din nilagay sa may pan sa ibabaw, diyan sa may malapit sa pader na yan. Then ito, madali lang naman na yan, mga kamote. Tapos yung mulberry natin, dati ang liit pa ng mulberry natin, ngayon ang taas na, nasa 10 feet na yata yung isa. So ikakating ko yan, kakatings ko para dumami yung sanga, para dumami din yung ma-harvest ko na dahon para sa ating rabbit at kambing. Yun. So yun na muna mga kabady ang maibabahagi ko ngayon. Update ko na lang kayo sa susunod na araw or kung kailan kami magkakarga. Yan. Salamat sa panonood. Bye bye.